Mga paps, naghahanap ba kayo ng affordable na dashcam na reliable? Ito, check ninyo itong N1 Dual Pro. Ito yung pinakabago na dashcam ng DDPi. Pakita ko muna sa inyo mga paps para magkaroon kayo ng idea. Ito yung rear camera nyo. Yan. Yan yung rear camera niya. Then ito naman yung kanyang front camera. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung kanyang front camera. Yan o. Oops. Nawawala yung focus. Yan. Ito yung kanyang front camera naman. So ano natin? Ibaliktad natin para makita ninyo. Yan. Ito yung kanyang front camera. Yun o. Yan. Focus natin. Focus. Uy. Focus. Yan. O. Yan yung front camera niya. Okay. So yan yung ating bagong setup ngayon. Ito yung N1 Dual Pro ng DDPi. Yan. Okay. So doon sa mga nagtatanong bakit ito yung isa sa mga recommended natin na dashcam, no? Okay, kasi syempre tayo tipid mode tayo lagi. So I preferred yung mga budget friendly din na mga dashcam. And as far as I know, sa mga dual lens camera, no, ito na yung isa sa pinakamura. May mga nagtanong din sa akin, Kuya Shane, bakit walang screen yung nire-recommend mo? Actually mga paps, hindi naman kayo manonood dyan. Kasi ang liit lang ng screen yan, hindi nyo siya marireview. Mas okay yung katulad nyan kasi pwede nyo siyang i-connect via wifi. So pwede nyo mapanood dito sa cellphone kung ano yung video dyan. And on my own experience, yung mga dashcam na may mga screen, mas umiinit siya compared do sa mga walang screen. So on my own opinion, mas reliable yung mga walang screen. Then yun, meron din nagtanong sa akin na, Kuya Shane, hindi naman 4K resolution yan 2K resolution lang pala yan, kaya pala mura. Ito lang yan mga paps, idea lang din. Pag 4K resolution kasi, yung binili ninyong camera, nagre-record din yan ng mas malaking memory card, which is mas mahal. So ang ending nun, kung lalagyan mo yan ng maliit na memory card, mas kukonti yung footage o mas kukonti yung length ng video. Unlike dun sa mga 2K resolution lang, kumbaga sa mas kahit maliit lang yung memory card na ilagay mo, mahaba pa rin yung length ng video na pwedeng ilagay ninyo. Yan. So actually may nagtanong nga sa akin, Kuya Shane, bakit ganyan yung setup ng ng dashcam mo, ganyan nakaganyan daw. Bakit daw hindi nandoon sa pinakalikod? Bakit nandito daw sa bandang gitna o nandito sa harap? Kasi ang idea ko mga paps, gusto ko kasi yung 3K 360 degree. Yan, gusto ko kasi mga paps, pag nagse-set up ako ng dashcam, kumbaga parang 360 degree. Just a story lang way back then nung bago pa tong kotse ko, siguro mga 6 months pa lang, less than 6 months pa lang, nagpagas ako minsan. Unfortunately, nung ibinigay sa akin yung resibo, napansin nung gasoline boy, diesel. So syempre, ako naman alam ko unleaded yung nilagay. Pero syempre nag second thought pa rin ako kasi diesel nga yung lumabas do sa resibo. So ang sabi, ay wala sa rin supervisor natin. O yung supervisor nga nila, wala daw para i-review yung CCTV nila. So ang suggestion is i-drain na lang yung gas. Sabi ko, hindi, wag na. Check muna natin. So check ko sa dashcam. Dahil nga naka 360 ako, so yung camera ko naka rin do sa may natin dito sa gasoline natin. So nakita na yung nozzle is yung kulay green. So sabi ko, okay na, unleaded yun na ilagay, nagkamali lang yung inyong resibo. Yan. Then yun, yung dashcam isa yan sa mga pinakamagandang investment talaga sa kotse. Pag bumili kayo ng sasakyan, sabihin na natin halos instantly dapat yan ang unang-una ninyong bilhin. At wag naman yung tipid mode masyado. Ito tipid mode na to, pero reliable. Pero wag naman yung sobrang budget friendly. Kasi ito, may isang scenario din dyan. May binili akong dashcam na worth nasa 1,000 pesos lang yata yun, na dual lens, pero hindi siya yung DDPi. Ang naging problema, yung syempre dinadrive ng partner ko o ng family member ko yung sasakyan.
all of a sudden, nasagi siya. Unfortunately, ang tagal pa namin bago nakuha yung kanyang plate number. Kasi kailangan pa namin panoorin sa mas larger screen. Kasi nga, ano lang parang wala pang parang mababa pa sa 320 yung kanyang resolution. So, kailangan pa namin ng mas malaking screen sa laptop pa namin para makuha lang namin yung plate number. So, yun. And, yung dashcam na yan, ilang beses na rin akong naisalba yan. Sabihin natin, pag matinuan naman mag-drive, magiging kakampi mo yan Oo, like for example, pinara ako. Sabi, sir, beating the red light ka. Sabi ko, upon checking, hindi Kasi pumasok ako ng green, naabutan lang ako ng pula nung pag-exit ko. Siguro kung wala akong dashcam that time, malamang sa malamang may ticket na ako. Pero, yun nga. So, sabi ko, sir, reviewin na lang natin yung dashcam para mapatunayan ko sa inyo. So, ang ending, hindi na. Sige, okay na. So, yun. Kumbaga, may mga pagkakataon na kung yung violation mo o yung binibigay sa yung violation ay questionable at nakita nilang may dashcam ka, hindi ka nahuhulihin yan. Then yun, meron ding incident na dyan sa may Makati Ave. Doon sa dashcam ko, kitang-kita naman na siya yung tumama doon sa sasakyan ko. And actually, ang tinamaan niya is yung gulong ko sa likod, yung panel sa likod. So, doon sa aming police report, syempre gagawa ka ng salaysay. Ang sinabi niya doon, mabilis daw yung takbo ko. Siya daw yung nauna doon sa kalsada, kaya ko daw siya tinamaan. Then, all of a sudden, sabi ko, sir, meron naman akong dashcam Pwede naman nating i-review. Then yun, pinanood dun sa kanilang laptop and everything. And nakita nila na wala naman tayong violation. So ang ending, nagalit yung pulis dun sa driver na isa at nire-required na magbayad na talaga. So yun, kumbaga, dashcam talaga yung isa sa pinakamagandang investment na dapat ninyong bilhin sa inyong sasakyan. Kaya ito, top recommended to. Ito yung pinakabago nila, pinakabago. Kumbaga, sa mga dashcam, ito yung pinakabago nilang setup na N1 Dual Pro. Pro na to. Kasi merong N1 Dual, ginagamit ko pa rin yun sa isa kong kotse. Pero ito Pro na. So madali lang naman i-install yan mga paps. Hindi naman kayo mahihirapan mag-setup niyan. Kasi ganito lang ang pagkaka-setup niyan. Iwa-wire nyo lang, papasok nyo lang yan dyan. Ito, madali lang tanggalin yung panel na yan. Tapos yan, pababa dyan. Tapos, ito na. Pwede mo nang ilagay yan dyan sa, pwedeng sa head unit. Pwede kung saan mo gustong ilagay na Kasi, itong N1 Dual Pro naman, USB power naman siya. So, pwede mo siyang ikabit sa head unit. Okay, pwede mo ikabit siya sa head unit ninyo. Pwede nyo rin siyang ikabit sa yung 12 volt socket. Meron naman siyang kasamang adapter. So, yan mga paps, Yan yung ating bagong setup. Yung N1 Dual Pro ng DD-Pi. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, Okay. So, natin? Flex ko muna para makita nyo rin talaga yung itsura niya. So, okay naman siya, di ba? Ganda, di ba? Maliit lang. Hindi nakakaabala din. Hindi nakakasilaw. Kasi yun din yung problema sa may screen, lalo na sa gabi, tas ino-on ninyo. Minsan nakakasilaw siya Ito, wala nang silaw. Okay mga paps? Yun, check nyo na. N1 Dual Pro, pinakamura yan at reliable. Kasi yung kanyang battery is resistor type.